Ako si Ricardo Vizquez, 55 taong gulang, isang magsasaka sa gilid ng Guadalajara, sa mismong mga bitak ng lupa kung saan ang araw ay hindi nahihiyang dumurog ng balat at pasensya. Itong mga kamay ko, tignan mo, puno ng kalyo, basag-basag, parang pinagaspang na kahoy. Ang mga ito ang nagsaka sa lupang ito mula pa noong ako'y 8 taong gulang. Mais at sitaw. Pawis at dasal ng iba. Galit ko lang ang bitbit ko. Ang kwento ko. Hindi ito tungkol sa mais o sa ulan. Hindi ito ang tipikal na kwento ng isang lalaking lumaban sa panahon at nagtagumpay. Ito ang kwento ng puso kong pinatigas ng gutom, puot, at kawalan, at kung paanong ang isang ina, isang babae na di ko maipaliwanag kung bakit, ay piniling mahalin ako sa kabila ng lahat. Bago tayo magsimula, mag-like at mag-subscribe dahil may mga bagay dito na kailangan mong malaman bago ang sinuman, magsimula tayo sa bahay ng aking pagkabata. Isang maliit na dampa, may bubong na tinakpan ng pinagtagpi-tagping yero. May semento sa sahig pero bitak-bitak. Nandyan si inay, si Esperanza, na ang pangalan ay kabaligtaran ng sitwasyon naming lahat. Pag-asa. Pero sa bahay na yon, ang pag-asa ay isang bisita na matagal nang umalis. Araw-araw, si inay ay lumuluhod sa kanyang simpleng altar. Isang estatwa ng Birheng Maria na gawa lang sa plaster. May kaunting pintura sa mukha, may asul na tela na halos kupas na. Palibot nito, kandilang halos natunaw na, at rosaryong kulubot na ang sinulid. Hawak niya yon gabi-gabi. Habang ang tatay ko naman ay nasa kanto, umiinom ng murang mezcal kasama ang mga demonyo ng kahapon. Isang gabi, malamig ang hangin, parang may kinakasang trahedya. Narinig ko ang pagbukas ng gate na kahoy. Alam ko na ang tunog ng yabag ni tatay kapag lasing. Mabigat, hindi pantay. Parang nilalang na naghahanap ng away. Nagkunwari akong tulog sa banig ko sa tabi ng dingding. Sa kabilang dulo, si inay nakaluhod na naman. Tigilan mo na yang kahibangan mo, sigaw ni tatay. Ipagdadasal mo pa ang imahen yan? Ipagdasal mo na lang na may makain tayo bukas. Hindi sumagot si inay. Tuloy ang kanyang rosaryo. Mahinang boses. Tila sinasala ng katahimikan ang bawat aba Ginoong Maria. Sa likod ng mga salitang iyon, may panginginig sa kanyang tinig na mas malakas pa sa sigaw ni tatay. Ako? Nasa isang mundo ng katanungan at galit. Bata pa ako pero alam ko na may mali. Kinabukasan, inabutan ko si inay na pinupunasan ang altar. Pinunasan ko ang luha ko gamit ang braso habang tahimik na pinagmamasdan siya. Sa isip ko, bakit? Bakit siya nagtitiyaga sa isang imaheng walang ginagawa? Nasaan ang sagot sa lahat ng panalangin niya? Pero hindi pa yun ang huling patak. Hindi pa yun ang sandaling tuluyang nabuo ang galit sa dibdib ko. Iyon ay dumating ilang taon pagkatapos nang namatay si Lupita, ang bunso naming kapatid. Maliit pa siya noon, 5 taong gulang. May mata na parang liwanag ng araw tuwing umaga. May ngiti siyang kayang paandarin ang kalooban kung matagal nang nagyelo. Siya ang ilaw ng bahay. Hanggang isang gabi, nilagnat siya. Unay parang simpleng sipon lang. Pero kinabukasan, hindi na siya makatayo. Nagsimula siyang mangisay. Nilalagnat ng matindi. Wala kaming pera. Ang pinakamalapit na klinika ay 2 oras na lakad. Hindi namin kaya. Si inay tuloy sa pagdarasal. Hawak ang rosaryo, tuyo na ang mga mata sa kaiyak. Birheng Maria, bulong niya, iligtas mo ang anak ko. Gagawin ko ang lahat. Lahat. Basta huwag mo siyang kunin. Nakaupo ako sa gilid ng banig ni Lupita habang unti-unting nauubos ang liwanag sa mga mata niya. Noong madaling araw, may huling hininga siyang binuga. At pagkatapos, wala na. Isang mahinang pag-iyak ang kumawala sa aking ina, pero hindi iyon iyak ng isang taong iniwan. Iyon ay iyak ng isang taong nagpapatuloy. Ang pagkabaliw ng paniniwala. Pagkatapos ng libing, sa halip na sirain ang altar, sa halip na talikuran ang dasal, si inay ay lumuhod muli. Rosaryo pa rin. Kandila pa rin. Salamat sa ilang taon na binigay mo siya, Maria, bulong niya. Doon ko isinumpa ang lahat. Ang Diyos. Ang Birheng Maria. Ang panalangin. Ang simbahan. Lahat. Sa ilalim ng malamlam na buwan, habang ako'y mag-isang naglalakad pa uwi, pinangako ko sa sarili ko, hindi ako kailanman luluhod sa harap ng Diyos na hindi marunong rumesbak. Lumipas ang mga taon at tinupad ko ang sumpang iyon. Ang mga pari.
Mga tusong negosyante. Ang mga dasal. Parang hiling ng bata sa birthday cake. Ang mga rebulto. Karton at pintura. Walang kapangyarihan. Walang saysay. Nang ako'y maging binata, iniwan ko ang bahay. Tinahak ko ang landas na akala ko'y sa wakas ay malaya ako, malaya mula sa panlilinlang ng pananampalataya. Pero habang sinusulat ko ito, habang tinititigan ko ang mga kamay kong lumang-luma na, habang binibilang ko ang mga taon ng galit na sinanay kong itago, hindi ko pa rin maiwasang balikan ang gabing iyon, ang gabi ng huling hininga ni Lupita, ang gabing na nahimik ang langit. Marahil iyon din ang gabing na nahimik ako sa loob ko, at ang ingay ng galit ko ay naging tanging tugon sa katahimikan ng Diyos. Pero ang Diyos hindi yata siya nadudurog sa sigaw. Siya yata ang Diyos na tahimik lang kapag ang tao ay galit, pero nagmamasid pa rin. At ang birheng iyon, ang babae sa altar, hindi ko akalain na pagkatapos ng ilang dekada, siya pala ang unang amo sa puso kong matagal ng disyerto. Ngunit bago pa ako makarating doon, kailangan mo munang marinig ang mga taon ng pagputok, ang mga sigaw ko sa langit, ang mga rebultong binasag ko, at ang kasalanang sa kalaunan ay naging pintuan ng biyaya. Dahil hindi basta-basta bumigay ang katulad ko. Dahil ako si Ricardo Vazquez, ang taong hindi tinabla ng dasal. Hanggang sa ang langit ay magsawa na sa aking yabang at bumaba ng tuluyan. Sa tuwing tumutunog ang kampana ng simbahan tuwing linggo ng umaga, sinasadyang palakasin ni Ricardo ang radyo niya sa bahay. Mariachi. Rock. Minsan kahit static lang basta malakas. Ang tunog ng kampana ay para sa kanya ay paalala ng kahibangan ng mundo, at hindi niya hahayaang makalusot iyon sa tenga niya nang walang sagot. Ano ba yan, Carmen? Sigaw niya minsan habang kumakain ng torta de frijol, ang lakas ng kampana, parang may namatay. Hindi pa ba nagsasawa ang mga yan sa pagsigaw sa langit? Tahimik si Carmen, nakaupo sa kabilang dulo ng mesa, hawak ang isang maliit na rosaryo na itinago niya agad sa ilalim ng mesa. Nilingon siya ni Ricardo. Anong hawak mo? Rosaryo lang, Ricardo. Para sa ano? Para sa rebultong hindi sumasagot. Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo, Carmen, walang puwang ang mga pamahiin sa bahay na to, kung gusto mong magdasal, gawin mo sa isip mo. Huwag mong isama ang mga bata. Lumunok si Carmen, binaba ang rosaryo, at mumiti ng pilit. Alam niyang hindi ito ang tamang oras. Minsan wala ng tamang oras kay Ricardo. Sa mata ng buong baryo, si Ricardo ang tinig ng walang Diyos. Sa plaza, sa merkado, kahit sa harap ng karinderya ni Aling Tomasa, walang sinuman ang ligtas sa kanyang mga tirada. Magsimba raw tayo, Ricardo, biro ng kumpare niyang si Nacho minsang Sabado ng gabi habang sila'y nag-inuman. Simba? Para saan? Para marinig ko ulit na mahal tayo ng Diyos habang ang anak ko ay kumakain ng kanin na walang ulam. Huwag mo akong paandaran ng sermon, Nacho. Sabihin mo na lang sa kura paroko na ibenta ang ginto ng simbahan kung gusto niya tayong tulungan. Tumawa si Nacho pero may lamig sa mga mata niya. Lahat ng tao, kahit paano, natutong iwasan ang usaping paniniwala kapag kasama si Ricardo. Maliban na lang kung gusto nilang makipagsagutan. Noong isang pista, nang dumaan ang prosesyon ng Birheng Maria sa mismong harap ng bahay nila, tumayo si Ricardo sa may gate, may hawak na bote ng beer. Narito na naman ang parada ng bulag, sigaw niya. Tahimik ang mga deboto pero ramdam ang kirot. May mga batang natakot. May matandang babae na tumigil at tiningnan siya ng masama pero wala siyang pakialam. Pinturang kahoy. Hindi yan makakapag-ani ng mais, hindi yan magpapababa ng presyo ng bigas. Magtrabaho kayo kaysa magdasal. Sa loob ng bahay, sinarado ni Carmen ang mga bintana at pinto, tinawag ang mga anak nila. Halika na, huwag kayong tumingin. Huwag niyong pakinggan si Itay. Wala siya sa mood. Ang dalawang bata, sina Diego at Mateo, ay lumaki sa takot sa relihiyon, hindi dahil sa mismong doktrina, kundi dahil ito ay palaging pinagmumulan ng galit ng kanilang ama. Isang araw, nang tanungin sa eskwelahan kung sino ang patron ng kanilang barangay, hindi sila makasagot. Napahiya sila. Umuwi silang tahimik. Bakit hindi mo kami tinuturuan tulad ng ibang nanay? Tanong ni Mateo. Umiyak si Carmen nung gabing yon. Sa likod ng pintuan, narinig siya ni Ricardo. Hindi siya agad kumibo. Pero ang totoo, hindi siya manhid sa mga tanong ng anak. May pintig pa rin sa puso niya, kahit na halos hindi na niya maramdaman. Pero sa panlabas, lalo siyang nagpakatigas.
May isang gabi, may kabataang nag-akyat ng isang maliit na rebulto ng Maria sa kanto ng barangay. Maliit lang ito, may kaunting bulaklak sa paanan, may kandilang sindi. Kinabukasan, wala na ito. Pinagbibintangan si Ricardo at hindi naman siya tumanggi. Ano naman kung tinanggal ko? Wala yang silbi sa panulukan. Isa pa, pampadagdag traffic lang. Pero Ricardo, sabi ni Aling Selly, isang matandang debotang kilala sa baryo, ginagalang ng marami ang imahe. Hindi mo dapat sinisira ang pinaniniwalaan ng iba. Kung may pakialam ang imahe mo, sana pumigil siya. Hindi ba't Diyos daw siya? Hindi ba't makapangyarihan? Bakit hindi niya ako pigilan? Sagot ni Ricardo, malamig. Sa gabi, habang natutulog ang lahat, tahimik si Carmen sa kanyang sulok, nagdadasal. Wala na siyang rebulto. Tinanggal ito ni Ricardo. Pero hindi niya tinanggal ang paniniwala. Nagdasal siya ng pabulong. Maria, mahal na ina, alam ko pong malalim ang sugat ng asawa ko. Hindi ko alam kung kailan siya magigising. Pero hinihiling ko, huwag mo po siyang pabayaan. Araw-araw ko siyang isinusuko sa iyo. At sa isang sulok ng bahay, si Ricardo, na akala mong tulog, ay nakadinig ng bawat salita. Hindi niya alam kung bakit hindi siya makatulog nung gabing yon. Ilang araw ang lumipas. Mainit pa rin ang ulo niya. Sa palengke, narinig niya ang dalawang babae na nag-uusap tungkol sa isang bagong milagro sa kabilang bayan. Isang batang gumaling sa karamdaman. Pinagdasal sa simbahan. Himala raw. Ricardo tumigil sa tapat nila. Alam niyo ba kung ano ang himala? Kapag ang gobyerno ay hindi nagnanakaw. Kapag ang bigas ay hindi triple ang presyo. Yan ang himala. Hindi yung guni-guning bata na gumaling dahil siguro pinainom lang ng tamang gamot. Napatahimik ang mga babae. Minsan, dumalaw ang isang pari sa baryo. Lumapit ito sa bahay nila Ricardo, hindi para mangaral, kundi para maghatid ng paanyaya sa isang pagtitipon. Nagbukas ng pinto si Carmen. Magandang hapon po, bati ng pari. Ako po si Padre Salazar, bagong talagang kura ng bayan. Ano nang kailangan mo? Tanong ni Ricardo mula sa loob ng bahay. Wala pong sapilitan. Nais ko lang po kayong imbitahan. Hindi mo na kailangang tapusin. Hindi ako interesado. Kung gusto mo ng kape, may tinda sa kanto. Pero dito, walang sermon. Tumango si Padre. Walang galit. Kung magbago ang isip mo, bukas po ang simbahan. At kung magbago ang isip ng Diyos, sana simulan niya sa pagpaparami ng mais, sagot ni Ricardo. Pag-alis ng pari, napansin ni Ricardo si Carmen na nakatingin sa kanya. Hindi mapanghusga. Hindi rin natatakot. May lungkot lang sa mga mata. Bakit ganyan ka, bulong ni Carmen? Hindi ako ganyan, sagot ni Ricardo. Ako ang totoo. Ang ganyan ay yung mga umaasa sa imaheng hindi sumasagot. At kung sumagot siya, Ricardo? Kung dumating siya? Kung dumating siya saka na tayo mag-usap. Yumuko si Carmen. Tumingin sa langit. Mula sa di kalayuan, may ulap na dumaan. Maliit. Walang bitbit na ulan. Si Ricardo hindi pa rin naniniwala. Ngunit hindi niya alam, ang langit ay hindi nakakalimot. At ang mga dasal na inipon ni Carmen sa katahimikan ay isa-isang bumubuo ng pader sa paligid ng pusong akala niya'y hindi na kayang pumasok ang liwanag. At ang katahimikan ng Diyos minsan ay hindi kawalan ng tugon, kundi paghahanda ng isang mas malalim na sagot. Mainit ang araw. Hindi lang basta mainit, parang pinipigan ng araw ang lahat ng natitirang buhay sa lupa. Ang hangin ay tuyo, mabigat, parang abo. Walang umuusbong sa taniman ni Ricardo. Ang mga dahon ng mais ay tila mga dilaw na wika ng kamatayan, nakayuko, tuyo, at nagbibitak ang lupa sa paanan niya na parang may hinahamon ang langit. 3 buwan na walang ulan. 3 buwan ng paghihintay sa milagro na hindi dumarating. Walang nangyayari kahit maghintay tayo, sabi ni Ricardo habang sinusuri ang tuyong tangkay. Kung may Diyos, siguro nalimutan na niya kung saan ang baryo natin. Tahimik lang si Carmen, nasa lilim ng bahay, pinupunasan ang pawis habang inaasikaso ang 2 bata. Ang mga mata niya, pagod, pero buo pa rin ang tiwala sa isang bagay na hindi maunawaan ng asawa niya. Isang hapon, dumating si Aurelio, ang kanilang kapitbahay, may dala siyang maliit na truck at isang kahon. Sa ibabaw nito, nakabalot ng tela, isang bagay na kumikislap sa araw.
Lumapit si Ricardo, nagtataas ng kilay. Ano yan? Tanong niya. Ngumiti si Aurelio. Larawan ng Birheng Maria. Galing pa sa bayan. Ipapwesto ko rito sa pagitan ng lupa ko at lupa mo. Para pag nagdasal ako, kasama ang hangin sa paligid. Nanigas ang panga ni Ricardo. Huwag mong ilagay yan dito, Aurelio. Bakit naman? Mahinahong sagot ng matanda. Hindi naman makakasama. Magkakalapit tayo, kapitbahay tayo. Pareho tayong naghihirap dahil sa tagtuyot. Magandang alalahanin na may nagbabantay pa rin sa atin. Walang nagbabantay, malamig na sabi ni Ricardo. Kung totoo ang bantay mo, sana binigyan niya ng ulan ang lupa kung halos mamatay na. Hindi na kumibo si Aurelio. Binaba niya ang imahe, isang rebulto ng Birheng Maria, nakasuot ng asul na manta, nakatingala sa langit, tila nakikiusap. Inilagay niya ito sa maliit na batong pedestal, nilagyan ng mga tuyong bulaklak sa paligid. Ang araw ay tila sinadyang tumama sa mukha ni Ricardo, sinusubok ang kanyang pasensya. Kinagabihan, habang kumakain sila, naririnig ni Ricardo sa labas ang mga tinig ng mga kapitbahay, nagdarasal ng rosaryo. May kumakanta, may umiiyak. Ang hangin ay puno ng tunog ng pananampalataya. Pinagpawisan si Ricardo kahit malamig na ang gabi. Hindi ba sila nagsasawa, bulong niya. Hindi lahat ng tao sumusuko, sagot ni Carmen. Hindi lahat ng tao tanga, mariing tugon niya. Lumipas ang mga araw. Araw-araw niyang nakikita ang imaheng iyon sa gilid ng kanyang taniman, ang rebulto ni Maria, laging nakatayo, laging tila nakangiti. Para sa iba, ito'y paalala ng pag-asa. Para kay Ricardo, ito'y pangungutya. Tuwing umaga, bago siya magsimulang magtrabaho, tinititigan niya iyon. Para bang sinasabi ng mga mata ng rebulto, hindi mo ako kayang talunin. Isang gabi, bumalik siya sa bahay lasing. Amoy alak, pawisan, at puno ng galit. Alam mo ba, Carmen, sabi niya habang nakaupo sa upuang kahoy, kahit saan ako tumingin, yung mukha niya nandoon. Sa lupa, sa ulap, sa tubig na wala. Para akong tinutukso. Para bang sinasabi niyang kasalanan ko ang lahat ng ito. Ricardo, hindi ka naman inaakusahan ni. Hindi. Hindi mo ba nakikita? Nilagay ni Aurelio yung imaheng yon sa pagitan ng lupa namin. Sa pagitan ng mga patay kong tanim at ng mga buhi niyang dahon. Para bang sinasabi niyang mas pinapaboran siya ng langit. Lumapit si Carmen, dahan-dahan. Ricardo, hindi ka pinagtatawanan ng Diyos. Ikaw lang ang ayaw makinig. Walang Diyos, sigaw niya, at itinapon ang baso sa dingding. Nabiyak ang baso, tumalsik ang alak sa lupa, amoy pait. Kinabukasan, maaga siyang nagising. Ang hangin ay parang bakal, mabigat, walang dalang buhay. Sa may gilid ng kanyang lupa, kumikintab ang rebulto sa ilalim ng araw. Para bang ngumiti sa kanya. Kinuyom niya ang kamao. Lumakad siya papunta sa bahay, binuksan ang lumang kamalig. Nandoon ang galon ng gasolina para sa chainsaw. Dahan-dahan niyang binuksan iyon, naamoy ang matapang na amoy. Parang apoy sa ilong. Lumabas siya, hawak ang galon. Sa di kalayuan, nakita siya ni Carmen mula sa bintana. Ricardo, anong ginagawa mo? Hindi siya sumagot. Lumapit siya sa rebulto. Tahimik. Isang ibon ang pumailan lang sa langit, at sa loob ng ilang segundo, walang marinig kundi ang pag-ikot ng hangin. Buhos. Ang gasolina ay dumaloy sa katawan ng rebulto, sa mga bulaklak, sa mga bato. Ricardo, huwag, sigaw ni Carmen, tumatakbo palapit. Anong ginagawa mo? Kung totoo siya, sabi ni Ricardo, nanginginig ang boses, pigilan niya ako. Kulang lang tayo ng ulan, hindi ng awa, iyak ni Carmen, pilit inaagaw ang pusporo sa kamay niya. Ngunit parang may demonyong kumapit sa braso ni Ricardo. Kung may awa ang Diyos mo, ipakita niya ngayon. Sinindihan niya ang pusporo. Sa loob ng isang segundo, kumislap ang apoy, dilaw at asul, at sa ikalawang segundo, lumamon ito ng lahat. Ang apoy ay tumalon, parang mabangis na hayop, dinilaan ang damit ng rebulto, tinunaw ang pintura, tinusta ang asul na manta. Nakangiti pa rin ang mukha ni Maria habang dahan-dahang nagiging abo. Si Carmen ay lumuhod, umiiyak, sinusubukang takpan ang mukha ng rebulto ng sariling katawan, pero hinila siya ni Ricardo. Hayaan mo siyang ipagtanggol ang sarili niya, sigaw niya. Kung kaya niya. Walang sumagot. Ang apoy ay gumuhit ng liwanag sa gabi, at ang mga kapitbahay ay nagsilabasan.
Si Aurelio ang unang dumating, nakatingin, nanginginig ang labi. Ricardo, anong ginawa mo? Mahina niyang tanong. Sinunog ko ang kasinungalingan, sagot ni Ricardo, hinal na hinal, pawisan, nanginginig. Ang hangin ay amoy pintura at gasolina, amoy kasalanan at apoy. Nang tuluyang mamatay ang apoy, wala nang natira kundi abo at natunaw na bakal sa lupa. Tahimik ang lahat. Walang nagsalita. Kahit ang mga bata, natigilan. Si Carmen ay nakaluhod pa rin, yakap ang malamig na lupa. Anong klaseng tao ka na, Ricardo? Bulong niya. Hindi mo lang siya sinunog. Sinunog mo na rin ang natitirang kabutihan sa puso mo. Hindi sumagot si Ricardo. Tumingin lang siya sa abo, malamig ang mga mata, pero sa ilalim ng kanyang balat, may tumutusok na hindi niya maintindihan, isang takot, isang kakaibang lamig na parang paghinga ng hangin bago ang bagyo. Kinagabihan, wala siyang makain, wala siyang gana. Sa kama, nakatingin siya sa kisam. Sa labas, umihip ang hangin. Parang tinig ng isang babaeng nagdarasal. Hindi siya makatulog. Sa bawat pagpikit ng mata niya, nakikita niya ang mukha ng rebulto, hindi sa nasusunog na apoy, kundi sa gitna ng kadiliman. Nakatingin pa rin sa kanya. Hindi galit. Hindi nagrereklamo. Basta nakatingin. Tahimik. Pagmulat niya, may luha sa gilid ng kanyang mata. Hindi niya alam kung bakit. Ngunit iyon ang unang luha na dumana sa kanyang pisngi matapos ang 30 taon. At sa labas, sa madilim na kalangitan ng Jalisco, isang ulap ang dahan-dahang lumitaw, payat, mahinang anino ng pagbabago. Hindi pa niya alam, pero ang langit ay nagsisimula ng gumalaw. 3 linggo matapos ang apoy, hindi na muling nabanggit ang insidente. Hindi dahil nakalimutan ng mga tao, kundi dahil naging mas mabigat ang katahimikan kaysa sa mga salita. Lahat ay nagbulungan. Sa palengke. Sa simbahan. Sa pila ng tubig. Simula noong sinunog ni Ricardo ang rebulto, paulit-ulit, pabulong, habang ang araw ay patuloy na nagpaparusa sa lupa, at ang langit ay nanatiling sarado. Ang lupa ay naging isang bangkay. Walang damo, walang uod, walang aninong gumagalaw maliban sa mga uwak na nag-aabang ng wala. Sa bawat hakbang ni Ricardo sa taniman, sumisipa ang alikabok na parang abo ng isang nasunog na buhay. Walang natira, bulong niya, nakatitig sa isang hanay ng patay na mais. Walang kahit isa. Si Carmen ay mas tahimik na ngayon. Hindi na siya umaasa na makausap ang lalaking minsang minahal niya. Ang kanyang pag-ibig ay naging tungkulin. Tuwing gabi, pinapaikot niya ang tubig sa mga kaserola, sinusukat kung sapat pa para sa mga bata. Sa huling 2 linggo, naibenta na niya ang kanyang singsing sa kasal, ang kanyang hikaw na minana pa sa kanyang ina, at isang maliit na pulseras na regalo ni Ricardo noong araw ng kasal nila. Walang tinanong si Ricardo. Nang makita niyang wala na ang singsing sa daliri ni Carmen, tumingin lang siya saglit, tapos ay bumalik sa pakikipag-usap sa bangkay ng lupa. Ang mga bata, sina Diego at Mateo, ay halos hindi na nagsasalita. Ang isa'y laging may basang panyo sa leg, ang isa'y may baso ng tubig na sinasahugan ng kaunting asin para hindi mahilo. Walang eskwela, walang laro. Minsan, habang nagpapakulo ng sabaw na puro balat ng gulay at kaunting asin, lumapit si Mateo kay Ricardo. Itay, mahinang tanong ng bata, magkakaroon pa po ba tayo ng tanim? Napahinto si Ricardo sa pagpapak ng lupa. Tumitig sa anak. Sagot niya. Babalik ang ulan. Pero alam niyang kasinungalingan iyon. Ang kanyang mga binti ay tila puno ng bato, at ang kanyang dibdib ay parang niluluto sa apoy sa araw-araw. Isang madaling araw, bumangon siya bago pa ang liwanag. Dala ang lumang sombrero, lumakad siya papunta sa gitna ng kanyang taniman. Walang hangin. Walang ulap. Sa gitna ng lupa, tumigil siya. Umupo sa isang patay na tudling, at doon siya huminga ng malalim. Lintek, sabi niya, mahina. Tinanggal niya ang sombrero at itinapon sa lupa. Kung may nakikinig man, walang sagot. Kung may Diyos man dyan, o kung yung babae na sinusubukan niyo akong paniwalain ay totoo, eto ako. Tumayo siya, lumakad ng kaunti, at bigla na lang siyang lumuhod. Hindi niya alam kung bakit. Hindi para magdasal. Hindi iyon panalangin. Hindi iyon pagsisisi. Iyon ay sigaw ng pagkatalo. Isinusumpa ko ang langit, ang lupa, ang araw na to. Wala kayong awa, sigaw niya, at ang boses niya ay bumalik bilang alingawngaw sa tuyong paligid.
Kung gusto niyong sirain ako, gawin niyo na. Pero huwag ang pamilya ko. Pumatak ang laway sa bibig niya. Natuyong luha sa pisngi. Ang kanyang mga palad ay nakabaon sa alikabok na parang apoy. Kung papatayin niyo ako, gawin niyo na ngayon. Namilipit siya sa sakit, hindi ng katawan, kundi ng kaluluwa. Sa kanyang pagkakaluhod, naisip niya ang kanyang ama. Lasing. Sigaw. Ang ina niyang si Esperanza, lumuluha habang nagrorosaryo. Si Lupita. Ang kabaong. Ang katahimikan ng altar. At ngayon siya. Nakaluhod. Walang dasal. Walang Diyos. Wala. Muling bumuga ng hangin ang kanyang bibig. Buhangin ang lasa. Parang lupa ang laman ng kanyang lalamunan. Tumigil siya. Sumapo sa mukha. At doon sa gitna ng desyerto ng kanyang pagkalalaki at pagmamataas, dumaan sa kanyang isipan ang isang imahe. Si Carmen, nakaluhod noon sa harap ng rebultong sinunog niya. Umiiyak. Bakit mo siya pinayagang umiyak ng ganon? Walang sagot. Kung totoo ka, kung naririnig mo ako, bakit kailangan naming danasin to? Saka siya natahimik. Sa unang pagkakataon, hindi dahil sa galit, kundi sa pagod. Sa sobrang lalim ng gutom at pagkabasag ng loob, wala na siyang lakas para magalit. Para siyang batang nawawala. At sa ganoong estado, gulo, dumi, at desperasyon, dahan-dahang tumulo ang isang luha. 1, 2, 3. Tumulo sa alikabok. Unti-unti, humiga siya sa lupa. Ang kanyang pisngi ay dumikit sa bitak ng lupa na tila sinampal siya ng katotohanan. Ito ang iyong mundo, Ricardo. Walang ani. Walang ulan. Ngunit habang nakahiga siya, may kakaibang katahimikan ang bumalot sa paligid. Hindi tulad ng kanina. Iba ito. Walang tunog. Walang ibon. Walang hangin. Para bang ang buong mundo ay huminto para lang pagmasdan siyang nakalugmok. Isang patak ng pawis ang dumaan sa kanyang pisngi. At sa huling pagkakataon, binuksan niya ang kanyang bibig, at sa tinig na halos pabulong, sinabi niya. Kung may awa ka pa kahit kaunti lang bigyan mo ng tubig ang lupa kong ito. Pagkatapos, pumikit siya. At sa madilim na loob ng kanyang mga mata, walang liwanag. Wala pa rin. Pero sa kanyang dibdib, sa pinakailalim, isang matagal ng saradong dam ay tila nagpakawala ng kaunting agos, hindi pa pananampalataya, kundi ang pagsuko. At doon nagsimula ang pagbubukas ng langit. Hindi niya alam. Hindi pa niya naririnig. Pero habang humihina siya ng buhangin, may kakaibang simoy na dahan-dahang dumaan sa kanyang buhok. At sa malayo, sobrang malayo, may sumipol na tila tinig ng isang babae. Isang tinig na matagal nang naghintay. Nakahandusay pa rin si Ricardo sa gitna ng basag na lupa, walang lakas, walang galit, walang kahit isang pag-asa na natitira sa kanyang dibdib. Parang inubos na ng mundo ang lahat sa kanya, tinig, laman, paninindigan. Ang tanging natira ay katahimikang parang hukay. Walang hangin. Walang insekto. Ang paligid ay tila isang letrang walang nilalaman, isang tela na hindi tinahi. Hanggang sa biglang isang bango. Hindi ito alingasaw ng gasolina. Hindi rin ito amoy ng lupa o pawis. Isa itong halimuyak na hindi niya alam kung paano ipapaliwanag. Parang pagsabog ng 10,000 rosas sa gitna ng disyerto. Matamis pero hindi nakakasulasok. Malinis. Buhay. Napadilat si Ricardo. Ang ilaw ay hindi nagbago. Ang araw ay nandoon pa rin, mainit, nangingintab sa langit. Ngunit may aninong dahan-dahang lumilitaw. Nagsimulang umalon ang hangin sa paligid niya. Hindi ito tulad ng karaniwang simoy. Parang may dalang awit. Parang may iniihip na paalala. Muli siyang napaupo. Pinunasan ang mga mata gamit ang likod ng kamay. At doon niya siya nakita. Nakasuot siya ng mahabang damit na kulay rosas, at sa ibabaw nito, isang manta na kulay asul na may mga bituing tila kumikislap kahit sa ilalim ng araw. Ang kanyang balat ay kayumanggi, tulad ng sa kanila. Ang kanyang mga mata ay malalim, puno ng pag-unawa na hindi nanghuhusga. Wala siyang sinasabi. Wala siyang bitbit na mensahe. Hindi siya lumulutang. Hindi siya nag-apoy. Wala siyang korona ng ginto. Pero ang presensya niya ay sapat para manlambot ang buong katawan ni Ricardo. Hindi ito takot. Ito ay pagkilala.
Ang babae sa harap niya ay hindi nangangaral. Hindi nanunumbat. Hindi rin humihingi ng paliwanag. Tila naroroon lamang siya upang sabihin, kahit walang salita, na alam niya ang lahat. Alam niya ang sakit ni Ricardo. Alam niya ang bawat sugat na pilit niyang itinago sa ilalim ng galit. Ang mga mata ng babae ay dumako sa kanya, mabagal, mahinahon at doon, tila biglang lumabo ang paligid. Ricardo ay hindi na nasa kanyang sakahan. Hindi na niya naririnig ang kanyang hininga. Tanging pintig ng puso ang naiwan, at ang bawat tibok ay parang palad na tinatanggal ang mga pader sa paligid ng kanyang puso. Tumingin siya sa kanyang mga kamay, marurumi, basag, puno ng dugot pawis. Tiningnan niya ang babae. Akala niya ay babawi ito ng tingin. Ngunit hindi. Ang babae ay patuloy na nakatitig. At sa loob ng titig na yon, may mensahe na napakaingay sa katahimikan. Alam ko. Yun lang. Walang sermon. Walang parusa. Walang galit. Tanging isang matibay na alam ko. At sa pagtanggap ng dalawang salitang iyon, hindi sa tainga kundi sa puso, pumatak ang unang luha ni Ricardo na walang galit, walang init, kundi purong hiya. Bakit ngayon ka lang dumating? Hindi niya alam kung binigkas ba niya ito o inisip lamang. Ngunit ang tanong ay umalingaw sa kanyang dibdib. Ang babae ay lumapit ng kaunti, at sa hakbang niyang iyon, tila nabuhay ang lupa sa paanan niya. May lumitaw na damo, munting puting bulaklak, parang yumuko sa kanyang hakbang. Hindi siya lumapit para yakapin si Ricardo. Hindi rin siya humawak. Ngunit ang presensya niya ay tila yakap na hindi niya kailanman natanggap mula sa kanyang ina, mula sa kanyang asawa, o mula sa Diyos na tinanggihan niya. Isang uri ng yakap na hindi hinihingi, hindi sinusumbatan, kundi basta lang ibinibigay. Bumagsak sa lupa ang dalawang tuhod ni Ricardo. Hindi niya sinadya. Hindi niya ito kinontrol. Parang tinanggalan ng bigat ang kanyang mga hita. At doon, sa kauna-unahang pagkakataon sa loob ng higit 30 taon, lumuhod siya, hindi bilang protesta, kundi bilang pagsuko. Kung ikaw ang sinasabi nilang ina ng langit at kung totoo ngang narito ka. Ang boses niya ay bumaon sa lalamunan niya. Patawad. Walang dagundong mula sa langit. Walang musikang bumaba mula sa kalangitan. Tanging ang simoy ng hangin ang tumugon. At ang babae, ang ina, ay ngumiti. Isang ngiti na parang butil ng ulan sa gitna ng tagtuyot. Isang ngiti na walang hinihinging kapalit. Isang ngiti na nagsasabing matagal na kitang hinihintay. Unti-unti ang kanyang anyo ay naging manipis. Hindi agad siya nawala. Parang usok na hinipan ng hangin. Ngunit ang bango ng rosas ay nanatili. Ang lupa sa paligid ay tila umitim ng kaunti. Mas mabasa. Mas buhay. At si Ricardo ay nanatili sa pagkakaluhod, hindi dahil sa takot, kundi dahil ayaw pa niyang matapos ang sandaling iyon. Hindi niya alam kung gaano katagal siyang nandoon. Minsan napapikit siya, minsan napamulat. Hanggang sa wakas, tumayo siya. Mabagal. Mabigat. Pero may kakaiba sa katawan niya, hindi ito gaanong halata, pero naroroon. Parang ang matagal ng sirang bahagi ng kanyang pagkatao ay may bahagyang kinumpuni. Pag-uwi niya sa bahay, tahimik ang paligid. Si Carmen ay nasa balkonahe, nakaupo, hawak ang isang mangkok ng sabaw. Nang makita siya, hindi siya agad nagsalita. Tinitigan lang siya, waring binabasa ang mukha ng asawa. Teka lang, bulong ni Carmen, inilapag ang hawak, lumapit. Ricardo, ano nang nangyari sa'yo? Hindi siya sumagot. Pero napansin niyang nanginginig ang kamay niya. Inabot ito ni Carmen. Hinawakan niya ito ng marahan, parang natatakot na baka mapaso. At sa loob ng ilang segundo, walang nagsalita sa kanilang dalawa. Isang halik ng hangin ang dumaan sa pagitan nila, at sa loob ng katahimikang iyon, tumulo ang luha ni Ricardo. Hindi dahil sa sakit. Hindi dahil sa gutom. Kundi dahil sa unang pagkakataon, hindi na siya mag-isa. Noong gabing iyon, matapos ang kanyang pagbabalik mula sa taniman, hindi na muling nagsalita si Ricardo. Umupo siya sa tabi ni Carmen sa harap ng bahay, parehong nakatingin sa langit na walang buwan. Walang sinabi ang isa't isa. Ngunit sa loob ng katahimikang iyon, may nadama si Carmen na hindi niya matukoy kung saan galing. May bago sa kanyang asawa. Hindi ito ang katahimikan ng isang lalaking may galit. Hindi ito ang katahimikan ng pagod. Ito ay tila katahimikan ng taong may inilihim na bagay na masyadong sagrado upang basta sabihin.
Nang sumunod na araw, maaga siyang bumangon. Nauna pa siya kay Carmen. Nakita niya ito sa kusina, nagluluto ng kaunting lugaw gamit ang huling bigas na meron sila. Hindi siya nagsalita. Pumasok siya sa silid, lumabas na may bitbit na tabo. Umupo sa harap ng bahay, nagsalok ng tubig mula sa drum at nagbanlaw ng mukha. May pupuntahan ka? Tanong ni Carmen, nakatitig sa kanya mula sa loob. Hindi, sagot niya. Maglilinis lang. At iyon na ang ginawa niya. Nilinis niya ang mga sira-sirang gamit sa bakuran, tinanggal ang mga tuyong sanga na natambak sa gilid ng bahay. Hindi siya nagmura. Hindi siya napikon. Walang sigaw. Walang reklamo. Parang ang mga kamay niya, na dating sanay sa suntok at hawak ng masyete, ay naging mga kamay na marunong humawak ng ingat. Nang gabing iyon, habang ang mga bata ay natutulog na, umupo siya sa tabi ni Carmen. Tinapik niya ang kamay ng asawa. Salamat, mahina niyang sabi. Nagulat si Carmen. Hindi dahil sa salita, kundi dahil ito ang unang isalamat na galing kay Ricardo sa loob ng napakaraming taon. Para saan? Tanong niya, halos pabulong. Sa lahat. Tumango si Carmen. Hindi na siya nagtanong pa. Hindi niya kailangang malaman ang detalye. At sa pagitan ng dalawang pusong pagod na sa sigaw, nagsimulang umusbong ang isang uri ng kapayapaan. Kinabukasan, may kakaiba sa langit. Noong una, isa lamang itong maninipis na ulap. Puting parang hinabing bulak, dahan-dahang gumagapang sa bughaw na langit. Walang ingay. Walang senyales ng ulan. Pero si Ricardo, habang nakatayo sa gitna ng taniman, ay naramdaman ang kakaibang sensasyon sa kanyang batok. Inangat niya ang kanyang ulo. Tila may bumabagabag sa hangin. Hindi ito amihan. Hindi rin ito init. Para itong buntong hininga mula sa langit. Sa ikatlong araw mula nang makita niya ang babae sa hangin, ang mga ulap ay naging mas makapal. Dumilim ang langit sa hapon, at ang hangin ay may dalang amoy ng basa, kahit na wala pa namang patak ng ulan. Ang mga tao sa baryo ay nagsimulang magtanong. May mga lumapit kay Carmen, nagbabaka sakaling malaman kung totoo nga ang sinasabi ng ilang kapitbahay. Si Ricardo, parang nag-iba. Baka nabaliw, bulong ng isa. Hindi. Baka nasapian, sabi ng isa pa. Ngunit si Carmen, tuwing tinatanong siya, ay ngumiti lang. Hindi baliw. Hindi rin nasapian, sagot niya. Baka natagpuan lang niya ang isang bagay na matagal na niyang nililibing. At noon ng gabi, habang ang lahat ay natutulog, pumatak ang unang ulan. Hindi ito mahinang ambon. Ito ay buhos, malakas, tuloy-tuloy, parang galit na tinubos ng awa. Nagtakbuhan ang mga tao sa labas ng kanilang mga bahay, hawak ang mga baldeng walang laman. May mga tumili, may mga lumuhod sa putikan. May mga bata na nagsayawan sa gitna ng daan, walang pakialam sa dumi. Si Ricardo hindi agad lumabas. Nakatayo siya sa pinto, nakatingin sa ulan. Dahan-dahan siyang humakbang palabas, hinayaang mabasa ang kanyang balikat, ang kanyang buhok, ang kanyang mukha. Parang binabagtas ng bawat patak ang mga taon ng galit na inilagay niya sa kanyang katawan. Mabigat ang patak. Malamig. Pero hindi ito katulad ng dati. Hindi ito parusa. Ito ay parang tubig na panlinis. Sa likod niya, lumapit si Carmen, basang-basa rin. Hinawakan niya ang kamay ng asawa. Niyakap siya ni Ricardo. Hindi sila nagsalita. Ngunit sa yakap na yon, alam nilang pareho, may pumutok na pader. Kinabukasan, ang lupa sa taniman ay parang huminga. May mga maliit na sanga na tila muling gumagalaw, may berdeng dulo sa mga dating tuyong dahon. Ang mga kapitbahay ay dumaan at napatigil sa harap ng kanilang bahay. Tingnan mo nga, sabi ng isa. Yung lupa ni Ricardo may sumisibol na. Akala ko patay na yon. Mula noong sinunog niya ang imahe, walang nangyari. Pero ngayon, walang sumagot. Ngunit ang bulong ay umikot sa buong baryo, himala. Si Ricardo, sa loob ng bahay, ay nakaupo sa isang lumang bangko, tahimik na pinagmamasdan ang anak niyang si Diego na nagpipinta gamit ang uling sa piraso ng kahoy. Anong ginagawa mo? Tanong niya. Larawan po ng babae, sagot ng bata. Anong babae? Yung babae sa kwento ni inay. Napangiti si Ricardo. Yumiling. Magaling ka pala. Tumingin si Diego sa kanya. Pwede po bang ilagay sa altar to? Tahimik si Ricardo. Nilingon si Carmen na ngayon ay nakatayo sa likod nila.
Hindi ito nagsalita. Tumango si Ricardo. Ilalagay natin. At sa unang pagkakataon, nagtipon ang pamilya sa harap ng altar. Isang simpleng mesa. Isang litrato lang ng babaeng may asul na manta, gawa sa uling ng isang batang hindi pa marunong manalangin. Ngunit sa gabing iyon, ang dasal ay hindi mga salita. Ang dasal ay ang katahimikan, ang yakap, ang ulan, ang ngiti ng isang ama na muling natuto kung paano maging ama. At sa labas ng bahay, ang lupa ay patuloy na sumisibol. Sa bawat patak ng ulan, may bagong simula. Maaga pa lang ay gising na si Ricardo. Hindi dahil sa ingay ng mga manok o sa init ng araw, kundi dahil may gumising sa kanya mula sa loob, isang pakiramdam na matagal na niyang hindi naramdaman. Hindi ito kaba. Hindi rin ito takot. Isa itong uri ng lakas na galing hindi sa katawan, kundi sa kung saan mang mas malalim. Huminga siya ng malalim, bumangon at agad na nagbihis. Suot ang simpleng kamisa de chino, pinunasan niya ang kanyang sapatos at lumabas ng bahay na may pakay. Ricardo, tanong ni Carmen mula sa kusina. Babalik lang ako, sagot niya. May kailangan akong tapusin. Tumango si Carmen. Walang tanong. Alam niyang darating ang araw na ito. Sa kalsadang putikan na ngayon ay nabubuhay muli sa damo, lumakad si Ricardo. Hindi siya lumingon. Hindi rin siya nagmadali. Bitbit niya ang kanyang sombrero, at sa loob ng kanyang bulsa, isang maliit na sobre na may laman na pera. Pagdating niya sa bahay ni Aurelio, tahimik ang paligid. Ang matanda ay nakaupo sa harap, pinapausukan ang kanyang mga halaman. Nang makita siya, tumigil si Aurelio sa ginagawa. Hindi siya agad nagsalita. Tinitigan lang si Ricardo, waring iniisip kung anong Ricardo ba ang nasa harapan niya ngayon. Magandang umaga, sabi ni Ricardo, mahina, halos pabulong. Tumango si Aurelio. Umaga rin. Lumapit si Ricardo, dahan-dahan, at sa loob ng ilang segundo, pareho silang tahimik. Hanggang sa tuluyang magsalita si Ricardo. Aurelio, dumating ako hindi para makipagtalo. Hindi rin para magpaliwanag. Dumating ako para humingi ng tawad. Napatingin si Aurelio sa kanya. Hindi mapaniwalaan ang naririnig. Alam ko, patuloy ni Ricardo, hindi mabubura ng sorry ang mga ginawa ko. Sinunog ko ang imahe mo. Nilait ko ang paniniwala mo. Nilapastangan ko ang pananampalataya na nagbibigay ng pag-asa sa lahat ng tao rito. Bumuntong hininga si Ricardo. Ang totoo, galit ako noon dahil pakiramdam ko, ako ang iniwan. Pero hindi ako iniwan. Ako ang lumayo. Tahimik si Aurelio, nakatingin sa lupa. Ilang saglit ang lumipas bago siya tumingin muli kay Ricardo. Hindi madaling sabihin ang mga yan, sagot niya. Lalo na sa isang tulad mo. Hindi, sagot ni Ricardo. Pero kailangan. Mula sa kanyang bulsa, inilabas niya ang sobre. Inabot niya ito kay Aurelio. Galing to sa ani. Hindi kalakihan. Pero gusto kong gamitin mo ito para sa bagong rebulto. Kung ayaw mo, gagawa ako ng altar sa bahay namin at bibili ako ng sarili kong imahe. Hindi para ipakita sa iba. Para sa akin. Para sa mga anak ko. Para kay Carmen. Tumingin si Aurelio sa kanya. Hindi na niya tinanggap ang sobre. Gamitin mo na lang yan sa altar mo. Mas kailangan mo. Nagkatitigan silang dalawa. At sa mata ni Aurelio, wala nang galit. Tanging kapatawaran. Salamat, sabi ni Ricardo, at sa unang pagkakataon, umiti siya, isang ngiti na hindi panunuya, hindi kayabangan, kundi pag-unawa. Pagka-uwi, agad siyang nagtungo sa bayan. Sa maliit na tindahan sa tapat ng simbahan, bumili siya ng rebulto, simpleng imahe ng Birheng Maria, may asul na manta at kamay na bukas. Hindi mamahalin pero gawa sa matibay na kahoy. Pag-uwi niya, sinalubong siya ni Diego. Itay, ano yan? Larawan ng babae sa kwento ni Inay, sagot ni Ricardo. Itatayo natin ang altar. Tinulungan siya ng mga bata. Pumili sila ng pwesto sa ilalim ng puno ng mangga sa tabi ng bahay. Si Carmen ay naglabas ng luma niyang tela, nilatag ito sa lamisang gawa sa kahoy. Nilagyan nila ng kandila, ilang bulaklak, at sa gitna, ang bagong rebulto. Nang matapos, tumingin si Ricardo sa paligid. Parang may kumpletong piraso na muling isinabit sa puso ng kanilang tahanan. Lumapit siya kay Carmen. Ano bang una sa rosaryo? Tanong niya. Napangiti si Carmen, halos mapaluha. Sa ngalan ng Ama, bulong niya.
Nagsimula silang magdasal. Sa umpisa, si Ricardo ay pautal-utal, nahihiyang banggitin ang mga salitang ilang dekada niyang kinutya. Ngunit sa bawat misteryo, sa bawat Aba Ginoong Maria, ay tila may binubura sa kanyang kaluluwa, mga bakas ng pangungutya, galit at sakit. Nang matapos ang rosaryo, humalik siya sa noo ni Carmen. Sa sumunod na mga linggo, unti-unting kumalat ang balita, si Ricardo ay nagdarasal na. Nagtayo ng altar. Bumili ng rebulto. Nagsisimba tuwing linggo. Hindi ako makapaniwala, sabi ng isa sa mga kapitbahay. Akala ko hindi na siya magbabago. Ngunit nagbago nga. Hindi bilang perpektong lalaki. May mga araw pa ring tahimik siya. May mga oras na natutulala sa gitna ng taniman. Ngunit ngayon, ang kanyang katahimikan ay hindi gawa ng galit. Ito ay bunga ng pagninilay. Sa mga gabi, naririnig si Ricardo na nagtuturo sa kanyang mga anak kung paano magdasal. Hindi pa siya sanay. Minsan nagkakamali pa siya sa pagkakasunod ng misteryo. Pero walang sumisigaw. Walang iniinsulto. Minsan, napadaan si Padre Salazar sa kanilang bahay. Magandang gabi po, bati niya. Lumabas si Ricardo. Hindi na siya nakakunot ang noo. Padre, sagot niya, pasensya na kung hindi ako agad bumati noon. Walang problema, sagot ng pari, mumiti. Narinig kong may bagong altar kayo. Inimbitahan nila si Padre pumasok. Tiningnan niya ang rebulto, ang mga bulaklak, at ang larawan ng batang si Diego na ipininta niyang muli. Maganda ang ginawa niyo rito, sabi ng pari. Hindi ito para magyabang, sagot ni Ricardo. Ito ay para hindi ko makalimutang may isang araw sa buhay ko na tinanggap ako, kahit hindi ako karapat-dapat. Bago umalis si Padre, tinapik niya ang balikat ni Ricardo. Ang mga himala ay hindi palaging bumabagsak mula sa langit. Minsan, ang pinakamalaking himala ay ang puso ng isang tao na natutong lumuhod. Sa mga araw na sumunod, nakita ng baryo ang unti-unting muling pagbubukas ng kalangitan. Hindi lang sa ulan o sa tanim, kundi sa puso ng isang lalaking matagal ng sarado. At si Ricardo Vizquez, ang dating tinig ng galit, ng pagdududa, ng paninira, ay naging isang paalala. Na walang puso ang sobrang tigas. Walang sugat ang hindi kayang hilumin. At walang panalangin ang natatapon kung may isang kaluluwang handang tumanggap. Ang araw ay sumisikat ng may lambing. Hindi na ito ang malupit na araw ng tagtuyot. Ang kanyang init ay tila yakap, hindi suntok. Sa loob ng bahay ni Ricardo at Carmen, may halimuyak ng tinapay na bagong luto, may halakhak ng mga bata, at sa mesa, isang simpleng altar na puno ng bulaklak at kandilang may liwanag na hindi nauubos. Mula sa taniman, sumisilip ang luntiang dahon ng mais, patotoo ng biyaya na bumaba ilang buwan na ang nakalipas. Ang dating tuyot at patay ay ngayoy namumunga. Sa bawat gilid ng lupain, may sumisibol na pag-asa. Ngayong araw ay pista ng mahal na Birheng Maria. Isang araw ng pagdiriwang sa buong baryo. At sa unang pagkakataon sa kasaysayan ng lugar, hindi ang simbahan ang pinanggalingan ng prosesyon, kundi ang bahay ni Ricardo. Nakasuot siya ng puting barong, may hawak na kandila. Sa kanyang tabi, si Carmen, nakangiti, suot ang kanyang lumang saya na ngayoy muli niyang naisusuot hindi dahil sa okasyon kundi dahil sa galak. Nasa gitna ng kanilang bakuran ang isang bagong rebulto ng mahal na ina, mas malaki, mas makulay. Hindi ito para ipakita kung gaano kayaman ang pamilya. Bagkus, ito ay sagisag ng kung gaano kayaman ang kanilang karanasan. Lalakad na ba tayo, Itay? Tanong ni Mateo, hawak ang maliit na kampana. Anak, sagot ni Ricardo, inilagay ang kamay sa balikat ng bata. Ngayon tayo ang unang hakbang. Tumunog ang kampana. Nagtipon ang mga kapitbahay. Ang iba may dalang bulaklak. Ang ilan may dalang pagkain. Lahat may dalang kwento dahil lahat ay naging saksi sa pagbabago ng isang lalaking dati tinatawag nilang Bato. Habang lumalakad ang prosesyon sa gitna ng baryo, unti-unting lumalapit ang mga tao. Walang palakpakan. Walang sigawan. Tanging dasal at awit. Salve Regina ni. Ang tinig ni Carmen ay sumabay sa awit ng buong baryo. Sa huling bahagi ng prosesyon, huminto si Ricardo sa tapat ng lumang punong kahoy, doon siya minsang nanigaw, doon siya minsang nagtapon ng galit. Tumingin siya sa langit, sa mga ulap na ngayon ay puti at mabagal. Dati akala ko ang himala ay ulan, sabi niya, walang mikropono, pero sapat ang kanyang boses upang marinig ng mga tao.
Ngunit ngayon ko lang naintindihan ang tunay na himala ay hindi bumaba sa lupa. Bumangon sa puso. Tahimik ang mga tao. Tinitigan siya ng may galang, hindi dahil sa takot, kundi sa paggalang sa isang taong lumakad mula sa dilim patungo sa liwanag. Sinira ko ang imahe ng ina. Sinunog ko ang simbolo ng pag-asa ninyo. At ngayon ako mismo ang nagdadala sa kanya pabalik sa inyo. Pumatak ang luha sa kanyang pisngi. Hindi niya pinunasan. Hinayaan niyang dumaloy. Pagkatapos ng prosesyon, nagtipon ang mga tao sa kanilang bahay. May pagkain, may awitan. Ngunit ang pinakainabangan ng lahat ay ang kwento ni Ricardo. Umupo siya sa isang lumang upuan sa harap ng altar. Ang kwento ko ay hindi kwento ng relihiyon, panimula niya. Ito ay kwento ng isang lalaking matigas ang loob, sarado ang puso, at akala niya ay kaya niyang mabuhay na mag-isa. Tahimik ang mga bata. Nakikinig ang mga matatanda. Lumuhod ako hindi dahil sa utos. Lumuhod ako dahil wala na akong ibang matakbuhan. At sa pagkalugmok ko, doon ako nakatagpo ng liwanag. Hindi siya nagsalita. Hindi siya humusga. Tinanggap lang niya ako. Hinawakan niya ang kamay ni Carmen. Ang asawa ko ang naging paalala araw-araw na may Diyos kahit hindi ko nakikita. Hindi niya ako pinilit. Hindi niya ako iniwan. At sa huli, ang panalangin niya ang tumibag sa dingding ng puso ko. May pumalakpak. Sumunod ang iba. Hindi sa saya lang kundi sa respeto. Ang lupa namin ay namunga muli. Ang bahay namin ay muling tumawa. At ang puso ko na dati parang disyerto, ngayon ay may hardin na. Nang lumapit ang isang matandang babae na may dalang rosaryo, humalik siya sa kamay ni Ricardo. Salamat sa saksi mong kwento. Mas matindi pa ito sa kahit anong misa. Mula sa araw na yon, ang bahay ni Ricardo ay naging bukas para sa mga peregrino. Tuwing Sabado, may grupo ng kabataan na pumupunta upang magdasal. May mga nanay na lumuluhod sa altar habang si Carmen ay nagtitimpla ng kape. Si Ricardo, madalas ay nasa taniman, nagtuturo sa mga bata kung paano magtanim ng may dasal. Bago ka maghukay, sabi niya sa isang bata, magpasalamat ka muna. Dahil hindi lupa ang nagpapabunga, pananampalataya. Sa paglipas ng panahon, si Ricardo ay hindi naging santo. Hindi siya palaging perpekto. Minsan, nainis pa rin siya. Minsan, tahimik ulit. Ngunit may pagkakaiba, ang kanyang puso ay bukas. At ang kanyang buhay, mula sa galit hanggang sa pag-ibig, mula sa ulan hanggang sa biyaya, ay naging paalala sa lahat na ang himala ay hindi lamang nangyayari sa langit. Ito'y pwedeng tumubo sa pinakatuyong lupa ng isang pusong dating walang laman. Ang dating imaheng sinunog ay napalitan hindi ng ginto, kundi ng buhay. Buhay na totoo. Tahimik. At punang espiritu. Kung naabot mo na ito, mag-iwan ng like at mag-subscribe dahil ang mga balitang tulad nito, ikaw ay dapat. Ang unang nakaalam.